Ikaw, Kuya April, anong nagustuhan mo kay Ate Erin? Ayaw ko talaga. Mula nung ako binata, siya naman talaga yung, siya yung unang nakilala ko na magiging asawa ko hanggang makilala ko nga siya. Nakilala ko yung mga anak niya. Maliliit pa yung mga anak niya. Yung aming panganay na si Ivy Joy, yung grade 3 pa lang. Na makilala ko siya na iniwanan ng asawa. Yeah. Naghiwalay sila. 5 taon na siyang hiwalay. Kaya nung niluloko-loko ako ng mga amain ko, tapos yung dating asawa niya, ikabarkada ko, kakilala ko ba? Binibiro-biro nila kami. Binibiro-biro niya ako. Kaya ginawa ko, tinutuo ko na talagang. Okay. Pero na-meet na ho natin yung asawa niya. Magandang hapon po. Gusto ko pong, okay lang po makausap kayo? Kasi may problema. Problema po. Pasok ko kayo dito, sir. Yeah. Yung bahay ko eh. Pwede pong tumuloy? Oo. Um, Bunso. Bukas pa yung ilaw. Nasundan yata kagad yung maliit. Maliit ho yung aking sinundan ng bunso. May problema po eh. Nagulat si nanay. Si nanay, pangalan nga ni nanay. Nakalimutan ko pangalan ni nanay. Si nanay Erin. Tapos yung anak niya si Ate Ivy. Yung isa sa mga magagaling na estudyante dito sa lugar po nila. Hindi po nandito kami dahil yun nga, yung una niyang tinulungan si Tatay Levi. Na walang hindi ko sinabihan na tumulong siya. Kusang loob po niya na gustong tumulong sa mga kapitbahay. Tapos nakita ko siya, sino yung pangalawang tinulungan mo, Kuya? At saka si Piding, pare Piding. At saka, di ba tinulungan mo rin to? Si Kuya Reggie. Kaya gusto kong magpasalamat kay Kuya April. At gusto kong magpasalamat po din sa inyo. At gusto ko lang sabihin sa inyo na nakaharang to sa inyo. Hindi, ang kulit ko, Kanina pa ako nangungulit. Sabi ko nga muna kaya, sir. Ayan, mas okay yun. Baka pwede magdoyan muna hanggat pwede. lang. Hindi, okay lang, pwede naman po. Bali, ilan yung naging anak mo kay nanay, Kuya? Ay, 3 ho. Ayun yung pangalan kong Kailan mo susundan? Ay, baka hindi na ho. Hihirapan na rin mga anak yung aking asawa eh. Nahirapan ba ng huli? Mahirapan ho dyan sa bunso namin eh. Inaabot nga kami ng 2 linggo sa Malolos. Yung pinanganak yan, maliit. Kaya sabi namin na hanggang dyan lang muna, okay na yan. Yeah. 3. Tsaka mahirap ang buhay. Lagyan namin ng pinaka-kumot-kumot. Alam ko na, Kuya, kung bakit may kumot. Kasi merong parang nalalaglag. Opo, lumalaglag. Matagal na rin ho kasi yung kahoy. Bali, 3 years na to. Opo. Ito pa yung bunso namin nung ginagawa ko to kasi mandito yung unang balangkas yung bahay namin, dinugsungan ko. Siya yung maliit nung ginawa niyo to. Pang ko na ho itong lipat dito ng bahay. Pang 5. 5 gawa ko na ho ito. Saan yung una, pangalawa, pangatlo? Yung doon po, tsaka yun sa may kay paring Munching, yung may simento po doon sa may pinaglagyan ng CR. Ang kagandahan ho sa inyo, kahit saan pwede parang... Basta dito lang sa lugar na ito. Ba't ito yung napili mong spot? Dito ho, nakakubo yung biyanan ko. Yung biyanan ko naman, na nanay nung aking asawa, tuwing may sakit siya, dito sa amin pumupunta yun, yung biyanan ko. Tapos, pag may sakit yun at hindi ko pinuntahan doon sa kanila, pinatatawag ako, sinusundo ko papunta rito. Kaya yung pinagpatayan niya ng bahay, doon din ako nagtayo ng bahay, kaya nilakihan ko itong bahay na ito. Okay. Ayun, mga na rin, mga dapok na rin yung sa tagal na siguro. Marami ng bukbuk, mga
Sabi ko, Yung unang pagkakilala namin, yung nagtatrabaho siya dun sa dam, ano siya, timekeeper nung, ano dun, ba yung tunnel pipes. Ngayon ako naman, galing ako sa labas, nagtatrabaho ako sa labas. Pero andyan ang bahay namin, andyan yung tatay ko sa loob ng Tipo Dam. Doon kami nagkakilala. Tapos ako, nung nawalan ako ng trabaho dyan sa labas, binata pa ako, may bangka naman ako, yung bangka na ginagamit dati. May nagbibiyahe ako ng mga tao. Ay siya naman, timekeeper doon. Tapos ako nagbibiyahe ng bangka. Tapos yung bangka ko naman, may sounds, may speaker na maliit. Tapos yun, hanggang sa araw-araw na kami nakikita ron sa Sadsaran. Ikaw, Kuya April, anong nagustuhan mo kay Ate Erin? Ayaw ko talaga, mula nung ko binata, siya naman talaga yung, siya yung unang nakilala ko na magiging asawa ko hanggang nakilala ko nga siya, nakilala ko yung mga anak niya, maliliit pa yung mga anak niya, yung aming panganay na si Ivy Joy, yung grade 3 pa lang, na makilala ko siya na iwanan ng asawa, naghiwalay sila, 5 taon na siyang hiwalay. Kaya nung niluloko-loko ako ng mga amain ko, tapos yung dating asawa niya, ikabarkada ko, kakilala ko ba? Binibiro-biro nila kami. Binibiro-biro niya ako. Kaya ginawa ko, tinutuo ko na talagang sumama na. Minsan ganun no? Umuwi na ako sa bahay niya. Tuksuhan lang no? Ano ko lang si BJ, natutulog kahit saan yata no? Pag yung kasing bata ho na yun, sa totoo lang po, pag nandito po sa bahay namin, at ako ang nagbabantay sa kanya, at ako laging kasama niya. Katulong ko dito sa bahay namin yun siya. Katulong ko mag-drive ng motor, kaya tinuruan ko nung magmotor. Saka yung aming wave na nasira dyan, nasira na nga lang. Siya ang lagi kong kasama kasi tamad siya mag-aral. Lagi ko siyang kasama. Kasi ayaw ko siya yung mapaparayaba dyan. Itong aking mga hipag, mga pag nagala yung bata, magala doon sa kanila. Pagdating doon sa kanila ng bata, doon matutulog. Kaya, tapos sumasama rin doon sa kanila. Kaya nahayaan ko na lang sila. Kasi meron nung silang yung anak ni nanay, yung stepfather niya kasi to Baka yung bata hindi siya nag-stay dito. Baka kasi sabi ko, si Kuya April baka hindi niya kasundo yung bata. Baka dalawang bagay. Baka pwedeng yun yung itinatama mo, yung bata doon sa mali niya, kaya medyo parang ilag siya, ayaw niya lagi dito. Saan ba siya? ako po kasi, yung aking BJ po, ang totoo po yan, malapit po yan sa aking mga kapatid. Kasi po, dahil nga po yan bata, halos kaagapay ko ang aking nanay sa pagpapalaki dahil ilang taon din po akong nahiwalay. Ngayon, kasama ko naman po siya. Okay naman po. Kaya lang, syempre po, may mga time po na, syempre kapag umali ang bata, kailangan po talagang Tama. At ang masusunod, magulang. Basta dapat na itutuwid yung bata hanggat bata siya. Kasi pagka lumaki pa dyan, mas nagkaroon ng isip at yung mali yung pag-iisip niya, mas mahirap na po. Yun nga yung lagi kong sinasabi sa kanila, hanggat bata pa, tuwirin, hanggat kaya pa. Kasi pag inay lumaki naging ganyan, hanggang sa magnakaw, pumatay ng tao, sino mapuperwisyo, di ba yung mga magulang? Tama. Mapapahama ko siya. Ngayon, pag siya naman nandito sa amin, matinding pangaral lang binibigay ko sa kanya. Ngayon, pag umalis na ako, ako'y naghanap-harap na kung ano-ano rito. Sabay, alis na. Punta na dito sa kabila, mga kapatid, sa mga tsahin, gano'n. Wala na yung sinabi ko sa kanya. Kaya hinayaan ko na lang din siya. Kinuha ko na rin tong pagkakataon na to para, siyempre tatay din ako. Siguro lang din, talagang dapat yung pangunawa, yung pasensya mo sobrang mahaba. Ginagawa naman namin lahat mag-asawa yung sa kanila kaya nga kami nagtutulong para sa pag-aaral niya. Ang problema ko sa bata kay BJ, pinag-aaral namin siya. Minsan, tamad din talaga siya mag-aaral. Kaya mahilig siya sa mga motor. Kaya yung motor naming Wave, hanggang ngayon, nabagak na nga lang siyang drive, pati yung mga motor na ito. Ngayon, sabi na nga lang namin mag-asawa, kung magkakaroon ng pagtitesdahin na lang. Paano? Ibig sabihin huminto siya. Huminto Sabi ko nga po sa inyo. Ayaw. Hindi po siya huminto totally nitong taon kung hindi nahinto. Nahinto po siya kasi hindi po siya na-enroll. Pero dito yan lang po mga nakakarating. Ngayon taon lang naman. Tuloy-tuloy po siya.
Pero pagdating nito, pagkatapos na ito, Ito yung malaking problema po ng mga magulang katekram. Yung mga anak na yung nasusunod, hindi na yung mga gano'n na magulang. yung nangyayari. Kasi ang kabataan niya. Pero talaga, minsan kasi hindi mo talaga lahat makukuha sa santong paspasan eh. Kailangan ng... Nga po, yun po ang pinapaliwanag ko sa kanya. Sabi ko po sa kanya, anak, mag-aral ka. Bakit? Kasi, ngayon bata ka pa. Kung tumanda ka na, halimbawa tumanda ka na, kumbaga, kailangan mo ang anak matuto kasi para yung pangunawa mo, kasi po kung sa ngayon parang mabilis siyang masura, magalit o ano. Kailangan mo ako anak mag-aral para ako ikaw, lumawak yung pangunawa mo. Pero ako lagi kong inihingi kay God yung paggabay eh. Paggabay ng ating Diyos sa pagpapalaki sa ating mga anak. Pero talagang pasensya ho talaga. Mahabang pasensya. At talagang kailangan mong tutukan. Yung mga ganitong edad po nila. Kaya ano ko na lang siya, sir, pag handito siya sa amin, ayan, katulad ng mga nakarang araw, bago siya umalis dito, andito siya sa bahay namin kasi nga, yung sinasabi ko sa kanya na hindi siya dito tumutuloy sa bahay, tapos pag nagkaroon siya ng problema, kami yung pinupuntahan. Malaking problema yun na yung hindi niya pagtulog-tulog. Ibig sabihin, may nagagawa siya na hindi maganda o kalokohan. Paano ho nyo napag-uusapan yun? Paniguradong napag-uusapan nyo naman Lagi ho naman namin pinag-uusapan mag-asawa na pag hindi talaga kaya yung anak niya ay nakagawa talaga ng, ito nga katulad nung nakaraan, nakagawa sila ng problema. Ang sabi sa akin ng mga tao na nakagawa nga raw ng problema, kami ang pinupuntahan dito. Ngayon, ang sabi ko nga, huwag niyo kung konsintihin yung bata. Kayo rin ang matatanda na nag-andyan na kasama ng mga anak niyo, yung aking anak, na kinukonsinti nyo sa mga ginagawa nilang mali, nagmumotor pa ng single na magkakasama, nababayaan lumakad sa gabi, talagang makakagawa sila ng problema. Lalo't nakakakita sila ng mga sugal na hindi maayos. Kaya yun nga yung sinasabi ko na ilayo na lang yung bata sa mga barkada. Kaya nung nalaman ko siya na gumawa ng kalokohan, dito ko siya pina-stay sa bahay. Hanggang sa nagpaalam siya sa amin mag-asawa na magpapahatid daw siya doon sa kay Tito Dante niya. Kasama raw siya roon sa inatid namin, pinatid ko roon. Kuya April, alam ko may mabuti kang puso. Ay, ako talaga. Gusto ko lang, kasi nanginayang ako doon sa bata. Kung darating yung panahon, isang taon na naman, darating mga ilang taon. Kasi na siya, 12 na po ba? 11, 5 taon pa. Pagka hindi ho yan naitama, problema po yan. Yun lang gusto kong Kaya, bilang payo ko lang, bilang talagang pangatawan mo na. Ay, nahalimbawa ko na nga yung nahalimbawa ko sa kanya yung pangyayari sa buhay ko eh. Ako na magulang na may mga anak na nung kapatid niya, ay tatay nung mga kapatid niya. Na nakikita niyang nahihirapan dahil nga sa hirap ng buhay, na hindi nga rin ako nakapag-aral. Basta pag ako'y nagsasalita na rito sa bahay, sir, ay teka-tegram, yung bata ngayon, andyan sa mga kapatid niya. Lahat sila magkakapatid, yung bata doon sa mga kapatid niya pumupunta. Para ba siyang sa akin doon sa sinasabi ko. Ngayon, pag sinasabi naman nilang papalawin ka ni dito mo na gumawa ka ng kalokohan, doon naman, hindi yun naalis doon sa bahay na yun. Doon lang yung nakatago, nakatambay doon sa bahay. Kung ako yung papayuhan mo, may anak kong gaya ng anak mo, paano mo ako papayuhan at mga katekram? Pinapayo ko talaga sa kanila, Sir Kategram, yung sa disiplina nung makikita nila sa pamumuhay ng namin, buhay. Ang inahalimbawa ko na nga lang sa kanila, tinuturo ko sa kanya yung buhay ko ba? Kung gusto mo yung buhay ko na hindi ako nakapag-aral at kung gusto mong gayahin, sana kahit pa paano sa malit na bagay, matuto ka. Matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Matuto kang gumawa ng sarili mong bahay. Pag bumuo kang pamilya, may papakain ka. Paano kung hindi mo kaya? Kasi puro barkada, lang ang gagawin mo? Di, wala rin. Napansin ko yung bahay mo, puro yero. Ano po yan, sir? Nakakalimang lipat na po yan. At ito po, nakakalimang lipat na po kami niya. Pero yan at yan po. Ang ginagawa lang po niya, sir. Pag tinanggal niya, binuklat niya, iniingatan din magkakaroon po ng mga butas ng hero. Kung mapansin niyo po yan. Ngayon po, pag tag-ulan na,
Ang ginagawa po namin, bumibili po kami ng Bulkasil. Hmm. Ang ginagawa po namin, tinatapalan po namin kasi kung hindi po namin Kasi yung gagawin, pambili. talagang Nakita niyo yun, sa may kabila, butas na rin. May regalo po ako sa Good Samaritan natin. Dahil mabuti po yung asawa nyo. Dahil sa iyong kabutihang puso, pagdamutan nyo na to. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maraming salamat. Yung ano kasi ni Kuya April, may ano din eh. Bali lang po yung... Bali inako niyang anak na din, Nay? ano po, tatlo po. Tatlo, no? Sabi ko nga po sa kanya nung bago kami magkasama, ako may tatlong anak. Ako po 5 taon na nahiwalay sa unang asawa ko. Yeah. Ngayon po, sabi ko, ako po kasi, ang ano ko sa sarili ko, syempre po ako may anak, hindi ka bulag, hindi ka, para hindi makita yung buhay na meron ako. Ngayon ako, ang sa akin lang, kung matatanggap mo ang tatlong anak ko, pwede kitang tanggapin sa buhay ko. Kasi syempre po, bilang isang magulang, syempre po kahit ano pong mangyari, yung anak ay hindi po yan pwedeng itapon o pabayaan. Kaya, yun po ang Nay, si Kuya BG Ay, opo. ano lang, Ako po, bilang nanay ko niya, sabot po ng aking makakaya, hanggat kaya ko po siyang pangaralan sa mahinahon na pamamaraan, ginagawa ko yan. matigas na kasi talaga ulo, no? Ayun po. Pero, Sabi ko nga sa kanya, anak, huwag kang lumihis ng landas. Kasi dapat hanggat bata ka, itama mo na yung buhay na meron na para ka kung lumaki ka man, magbinata ka man, o magkaroon ka ng pamilya, hindi ka makagawa ng problema na makakasama para sa iyo. okay, thank you, Nay. Basta Kuya, sobra akong napaproud sa'yo dahil hindi ko maniningi na tulungan mo yung mga kailangang tulungan dyan. Pero taos puso, sa puso mo na tulungan sila. Thank you, Kuya. Bahala ng ating Diyos sa'yo. Ganun naman talaga eh. Ba't kailangan natin makipagkapwa-tao? Mahirap kasi mag-isa. Kasi pag ako nagagawa nitong bahay ko, mag-isa rin ako rito. So ramdam mo yung hirap. Kaya Mahirap. nung nakita mong mga gumagawa yung iba, Saka tumutulong siya. Okay. hirap talaga magawa ng bahay. Paano? Tignan ko sila. Kasi anong oras na rin para... Babawasan ko ito sir ng panguhulog ko doon sa motor. Pwedeng bawasan. Oo, kuya naman. Sa'yo na yan eh. Yung motor ko kasi yan yung motor ko namin na 9 na buwan na lang. Galing dito yun, no? Bahala ka na dyan. Okay, so, basta si BG Kuya, ate, update ko lang po yung mga iba ditong bahay. Amazing, talagang amazing. Hello, ate. Nay. Bukas anong ulam ang gusto nyo? Hindi nakahabol ka Nga pala, wala sila. Kategra mo, sosyal. Ang ganda ko ng yero. Si tatay nando sa taas, siya yung gumagawa. Okay. Okay, sige. Dito muna tayo. Tayo dito muna kami. Tay Levi, thank you. Tay Levi, ano pong gusto niyong pagkain bukas? Pagluluto ko po kayo. Kuya. Ikaw ba yung hindi kumain ng kanina? Hindi ko ako nakain ng baboy. Manok. Gulay. Manok pwede. Ayun, sige. Manok bukas. Tay Levi, bibili muna akong manok para bukas ang agang bumili. Hindi, para hindi ko kami masyadong ginagabi pag uwi. Kasi 3 oras din eh. Ganda, katekram Pwede second floor Kuya. Ang ganda. Tay Levi, dito po muna kami sa kabila. Thank you. Amazing, amazing. Palakpakan naman po si Kuya.
Kuya Jerry, ikaw na. Oh, may bagong import tayo. Kuya, pangalan mo? Kuya Ronald, mag-hello ka muna. Oh. Naiyak ka. Ano na, alas 4 na eh. Kung ano na kami. Sige po. Pero bukas, ano yung gusto nyong ulam? Kahit po, ano pong ulam po. Ano naman siguro? Sinampalokang manok eh, no? Kahit po. Okay na lang. Gusto niyo po ba yun, La? La, gusto niyo ba yung sinampalokang manok? Okay. Ikaw, ate? Sinampalokang manok? Okay. Kuya, sinampalokang manok, gusto mo ba? Okay, sige, magluluto tayo ng napakasarap na sinampalokang manok para sa mga bata. Paano, Kuya Jerry? Ano na kami? Nay, para ano na po? Para hindi ko kami masyadong gabihin, no? Magpaalam mo kayo sa mga katekram. Labas ang ngipin, dapat. Nakangiti. Oh. Thank you, katekram, sa love and support. I love you po, Mama Chup Chup. Mwah. Parang nakakaya naman to. Pangalan po niyo muna. Mayan po, Mary Ann. Si Ate Mary Ann. Ilan taon na po kayo? 30. Ilan po yung asawa? Isa lang po yan! Joke lang. Ibig ko sabihin, ilan po yung anak? 6 po. Yun, pangalan po. Hello, Ayun ate. po, isa pa, ayun yung isa, yun yung isa, yun yung isa, yung isa tulog. Ayun po yung bunso ko, nag-iisang lalaki. Hello, kuya. Okay, parang naiya naman ako. Susulat ako yung likod. Sige sir, okay lang yan. Okay. Ano pong gusto niyong isulat ko? I love you, Ate Mayan. Pangalan niyo lang po. Ay, Ako, sorry. I love you. Okay. Nakabahan ata. Ikaw din! Bilisan mo na! Tapos, siyempre, may heart. Tapos,